Inulit ni Ella ang CPR, panay ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang mawala si Luis. Luis, bumalik ka! Pinagpatuloy niyang ginagawang pag-revive dito. Taimtim ang kanyang dalangin, muling tumibok ang puso ni Luis. Inubo ito, ngunit tila kinakapos pa din ng hininga. Dumating ang ambulansya at kagad na nilagyan ng oxygen ng binata. Binanggit nitong kanyang pangalan kahit nanihirapang huminga. Napahawak si Kimberly sa kanyang ulot na mulang kanyang palad. May dugo ang kanyang mga kamay. Muling inagaw ng dilim ang kanyang kamalayan, nagising na lamang siya sa ospital. Hindi niya alam kung anong nangyari, pagmulat niya ng mata ay mga pamilyar na mukhang bumungad sa kanya. Napabalikwas siya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Napahagulho siya ng malakas dahil sa kaligayahan. Naglapitan ng lahat sa kanya. Anak, buhay ka! Napakasaya naming lahat! Anang kanyang inang umiiyak, naluluha din ang kanyang ama. Napakasaya ko po inay at kompleto po tayong lahat. Muli niyang niyakap ang mga taong mahal niya. Sila ang pinaka-importante sa kanyang buhay. Bumukas ang pintuan at niluwasin na Luis at Dustin. Labis ang saya niya. Todo ngiti si Luis kahit pa naka-wheelchair ito. Tulak ni Dustin. Dustin, hindi ka na ba galit sa akin? Pinapatawad mo na ba ako? Namiss kita, Anya. Napalis ang ngiti ng lahat ng tao sa loob. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Dustin, sinasagot na kita. Mahal din kita, patuloy niya. Hindi niya sasayangin ng kahit ilang sandali para makapiling ang mga taong mahal niya. Maiksi ang buhay. Dapat sulitin ng bawat araw kapiling ang mga taong mahalaga. Nanatiling walang nagsasalita sa loob ng kwarto. Anak, si Luis, hindi mo ba naalala? Sabi ng kanyang ina, lumapit sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Po, wala po ko natatandaang Luis. May asawa ka na, Kimberly. Si Luis at may anak na kayo. Umiling siya. Hindi ko siya kilala, Nay. Si Dustin ang maliligaw ko na mahal ko. Paano ako nagkaasawa? Hindi pa naman ako kinakasal. Nay Delia, huwag na po natin pilitin si Kimberly. Malamang po yung mga naalala palang hindi bumabalik sa kanya. Tumayo ang gwapong binata sa wheelchair at lumapit sa kanya. Kimberly, I'm Luis. Inilahad nitong kamay sa kanya na lamang siyang nakatitig dito. Pasensya ka na, hindi kita kilala. May nabasa siyang matinding emosyon sa mga mata ng lalaki sa harapan. It's okay. Handa ako maghintay hanggang maalala mo ko. Kung hindi naman, I will make you fall in love with me again. Determinadong sabi nito. Imposible, may mahal na ako, si Dustin. Tinapunan niya ng tingin ng manliligaw, umiling ang binata. May asawa na si Dustin, ang namagitan sa inyo ay bahagi na lamang ng nakaraan. Ako nang kasalukuyan at hinaharap mo. Nalito siyang bigla. Anong ibang nangyari? May mga bahagi ba siya ng buhay niya na nakalimutan? Hindi niya maalala kung bakit siya nasa ospital. Kinausap sila ng doktor. Bumalik ang alaala niya mula pagkabata hanggang sa edad na 24. Ngunit borado ng mga bagong naganap sa isip niya ay 24 years old siya. Pero sabi ng nanay niya 27 na siya ngayon. May nawawalan 3 taong alaala. Napasulyap siya sa binatang nakaupo sa kanyang tabi. Ang gwapo naman ito, perfect ang mukha't katawan. Paano niya ito naging asawa? Ginagap nitong kanyang kamay. Napapitlag siya, pinapakaramdaman niya ang puso. Wala talaga siyang maalala. Nakalabas na siya ng ospital. Nakarating siya sa mansyon ng mga moya. Sinalubong siya ng 2 matandang pinakilala ni Luis na sina Lola Marta at Mommy Claudia. May kargang sanggol si Mommy Claudia. Inabot ng batang kamay sa kanya. Kimberly, siyang anak natin, si Jacob. Kilala ka niya dahil araw-araw kanyang pinapanood. Ma! Ma! Anang bata. Kinuha niya ito. Otomatikong tumulong luha sa kanyang mga mata, lukso ng dugo. Alam niyang anak niyang bata kahit carbon copy ito ng ama. Niyakap niya ito ng mahigpit, nadurog ang puso niya nang maisip na wala siya sa tabi ng anak ng mahabang panahon. Hindi na sila naghiwalay ng anak, karga niya ito at pinatulog sa nursery room. Masuyo niya pinagmamasdan ng natutulog na anak na nakahawak pa sa kanyang daliri. Pumasok sa kwarto si Luis. Kumain ka na muna ng dinner. Hindi ako nagugutom, dito lang ako sa tabi ng anak ko. Gusto niyang sulitin ng bawat minuto sa piling ng anak. Naramdaman niyang pag-akbay ng lalaki sa kanyang balikat. Medyo umiwas siya. Pasensya ka na, hindi talaga kita naaalala. Sana'y maunawaan mo ko at bigyan ng panahon. Walang problema, kung kinakailangan manligaw ako ay gagawin ko. Nawala ka na sa akin ng ilang beses at alam kong pakaramdam na mabuhay nang wala ka. This time I will never let you go. Tumango siya. Hayaan mo lang akong mahalin ka. Anang binata at kinintalan siya ng halik sa noo. Nagising siya kinabukasan at kagad na tinignan ng anak sa crib nito. Nakangiting batang gising na pala. Ang bait naman ng anak niya. Nag-alaga siya ng mga kapatid dati at mga iyakin ng mga to.
Pero si baby Jacob ay wala kahit ingit. Kinapa niyang diaper, basa na, pinalitan na muna niya ng diaper at pinunasan ng anak bago ilabas sa hardin upang paarawan. Natanaw niya si Luis na walang pangitas at nagja-jogging. Grabe ang hot naman ito. Uminit ang pang-umagang araw, nangihinayang siya kung bakit nakalimutan niyang kanilang love story. Paano kaya sila nagkakilala? Sino ang unang na-in love? Nahihiya naman siyang tanungin ito, iniisip niya kung kanino pwedeng magtanong. Si Dustin, kung hindi siya nagkakamali magkaibigan ng dalawa. Lumapit si Luis sa kanila at tinalikan ng anak. Teka, bakit para naghihintay din siya ng kiss? Pawisan ito na tila gusto niyang punasan. Kamustang tulog mo? Tanong nitong nakangiti. Pamatay ang ngiti ng lalaki, nakakalaglag ng panty. Okay naman. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahiya. Magsabi ka lang sa mga tao dito. Tumango siya't napatitig sa six-packs abs nito. Parang kape na lang ang kulang, busog na siya. Saktong almusal at bumaba pang kanyang tingin sa jogging pants nito. Malaki ang nakabukol. Napalnok siya't sinaway ang sarili. Maaga akong umalis dahil may meeting kami ni Matias sa labas. Uwi ako kagad after ng conference. May gusto ka bang ipabili? Umiling siya. Wala naman. Okay, shower lang ako. Nakaalis na si Luis. Tinawagan niyang nanay niya at hiningi ang number ni Dustin. Makipagkita siya dito at magtatanong kung anong nangyari. Nagkita sila sa isang malapit na coffee shop. Naalala niya kung gaano siya kagusto ni Dustin. Mas gwapo to ngayon pero aminado siyang mas pogi si Luis. Umorder sila ng pagkain. Alam pa din itong kanyang paborito. Dustin, ano nangyari? Totoo bang may asawa ka na? Oo, Kimberly, may anak na din kami. Kilala mo siya, hindi ko lang sure kung naalala mo si Dorina kasi naging magkaibigan kayo. Ex-girlfriend siya ni Luis. Nasa ibang bansa siya dahil sa business. Kumunot ang noon niya, ang gulo naman ng istorya ng pag-ibig nila. Ha? Wala akong kilalang Dorina. Sa ngayon, huwag mo na munang piliting makaalala, magtiwala ka kay Luis. Mahal mo siya. Bigyan mo lang ng pagkakataon at tiyak na mararamdaman mo sa puso mong pagmamahal na sinasabi ko. Paano kami nagkakilala? Tanong niya. Ngunit may humila sa kanyang buhok mula sa likuran. Malandi ka! Napatayo si Dustin at namutla pagkakita sa babae. Dorina! Awat ni Dustin. Ito bang asawa ni Dustin? Tila ito torong nagwawala. Tumigil lang ito na makita ang mukha niya. Kimberly? Oh my God! Bumalik ka na nga! Bulalas ng babae. Sorry, hindi kita nakilala. Sagot niya. Dorina, may ilang parte pa ng alaala, Kimberly hindi pa nakakabalik. Niyakap siya ng mahigpit ni Dorina. Miss na miss kita, my friend! Naupo silang tatlo at nag-usap. Nakatitig siya sa mag-asawa, may konting kirot sa dibdib. Ngunit pilit niyang inalis. Mukhang mabait si Dorina at bagay ang dalawa. Naisipan nilang puntahan si Luis sa Unicorn Marketing Agency. Namangha siya sa laki at garbo ng building na pag-aari ng asawa. Kaya ba naging maluwag na ang buhay nila ng pamilya ay dahil kay Luis? Pati ang kapatid niya si Blair ay maayos ng kalagayan, binati sila ng mga tauhan, kilala siya ng mga empleyado, nakasalubong nila si Matias na kilala ni Dustin, binuksan itong pinto ng opisina ni Luis. At lahat sila'y natigilan sa eksenang naabutan. May kayakap na babae si Luis, umiiyak ito at teka kung kanini konting kirot ang naramdaman niya. Pagkita kay Dustin at Dorina, ibang level na sakit sa pusong naramdaman niya ngayon. Parang gusto niyang basagin ang mukha ng babae na kayakap sa asawa. Agad na tinulak ni Luis ang babaeng nakayakap, nakita niyang killer look ni Kimberly. Bakit naman kasi saktong-saktong pagkayakap ni Melissa na pagdating ni Kimberly? Sana naman hindi nito natanda ng ex-girlfriend. Agad lumapit si Luis sa kanya. May problema lang si Melissa kaya napayakap siya sa akin. Walang ibig sabihin na nakita mo. She tried to look nonchalant. Kunwari wala siyang pakialam. Pumunta lang kami dito para makita ang kumpanya. Paalis na din kami. Teka, akala ko ba yayain natin kumain sa labas si Luis? Sabi ni Dorina. Huwag na, busy siya. Hindi niyo ba nakita? Ani at lumabas na. Humabol naman si Luis, sumakay sila sa elevator. Nagsiselos ka ba? Huwag ka nang magalit. Bakit ako magagalit? Hindi nga kita kilala. Baka kaya kita hindi maalala kasi puro sama ng loob lang ang binibigay mo sa akin dati. Ispid niya. Napakamot sa ulo si Luis at sumunod sa kanila palabas ng building upang magtungo sa parking lot. Huminto sila sa isang restaurant at umorder ng seafood. Panay ang kwentuhan ng tatlo at nakikinig lamang siya. Wala siyang maalala sa nagpunta pala sila ni Dorina sa Spain. Naiisip niya na masaya o malungkot man ang alaala. Hindi niya na naising makalimutan ng bawat pangyayari sa buhay niya. Dahil ang mga yun ang bumuo sa kanyang pagkatao. Nauna nang umuwi sila Dorina at Dustin. Nagpaiwan sila ni Luis sa isang park. Maraming tao na mamasyal kasamang pamilya o kaibigan. Madalas tayo dito maglakad sa park dati. Tumaas lamang ang kilay niya. Nainis pa rin siya dahil sa naabot ang eksena kanina. Baka hindi ako madalas mong kasama, baka yung babaeng kayakap mo kanina. Nakita mo naman siyang nakayakap sa akin.
Nakababa ang kamay ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Bagay kayo ng babae mo. Maganda't mukhang mayaman. Babae ko. Mukhang nagsiselos ka nga. Nakalimutan mo lang ang pangalan ko at mga nangyari. Pero hindi ang feelings mo para sa akin. Natatawang sabi nito. Inakbaya siya nito at inalis niya kaagad. Wala akong feelings sa'yo, no? Mahal na mahal mo ko. Patay na patay ka sa akin noon. Ikaw pa nga naligaw sa akin. Nalaki ang mata niya. Totoo bang sinasabi ng asawa niya na tamemi siya? Parang totoo ang sinasabi nito dahil gwapo at bilyonaryo to. Malayong agwat nila sa buhay. Kinuha nitong cellphone at pinakitang mga larawan nila na namamasyal sa parehong park. Tinuro pa nitong kinainan nila ng street food. Tara, kain ulit tayo. Hinila nitong kanyang kamay. Naglagay sila sa cup ng fishball at kwek-kwek. Naupo sila sa ilalim ng puno medyo malayo sa karamihan. Wala ka bang naalala dito sa nangyari sa ilalim ng puno? Wala. Bakit ano bang nangyari dito? Pilit ang umiti sa kanya at mabilis siyang hinilikan sa labi. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Humigato sa manghita niya at pumikit. Napakasaya ko na magkasama na tayo. Araw-araw ko tong dasal at akala ko imposible lang mangyari. Pero heto tayong dalawa ngayon at magkasama na ulit. I love you, Kimberly. Napatitig na lamang siya dito. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Para sa utak niya isa itong estranghero. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatayo silang dalawa at sumilong sa punong mayabong ang mga dahon. Napalis ang mga tao upang umiwas sa malakas na ulan. Napasandal siya sa puno. Tumayo si Luis sa harapan niya upang hindi siya maanggihan. Tinaas nitong kamay at tinakip sa ulo niya. Lumakas ang tibok ng puso niya. Nalanghap niyang mabangong hininga nitong tumama sa kanyang pisngi. Halos wala nang hangin makadaan sa pagkakalapit nilang dalawa. Bahagya niyang iniwas sa mukha, tuluyan na siyang niyakap ng asawa. Tila siya naparalisa, lalo na maramdaman niyang paghagod ng kamay nito sa kanyang likod at bewang. Dumampi ang labi nito sa kanyang ulot noo. Tapos ay sa kanyang pisngit sa dulo ng kanyang labi. Hindi niya alam kung itutulak pa palayo o palapit ang lalaki. Tila may lumilipad na paru-paro sa kanyang sikmura pero wala naman siyang nakikitang mali. Dahil mag-asawa naman sila. At tuloy na ngang lumapat ang labi nito sa kanyang bahagyang nakaawang na labi. Marahan at masuyong halik nito na kalaunin na naging malalim at mapaghanap. Kinawit niyang kamay sa leg ng binata. Kailangan niyang makapitan dahil nanghihinang kanyang tuhod. Oh God, I really want you now. Hinihingal sabi nito at muli sinakop ang kanyang labi. Bahagya niya itong tinulak na may nagdaang mga tao dahil hindi na malayong tumila na palang ulan na mula ang kanyang pisngi. Inakay na siya ni Luis palayo dahil may grupo ng mga kabataang naupo malapit sa kanila. May nakita itong public restroom, hinila siya sa loob. Teka, hindi naman ako naiihi. Hintay na lang kita sa labas, ngunit tila bini ang binata. Pumasok ito sa loob at namili ng cubicle sa gawing dulo. Pasensya ka na, hindi na ako makakapaghintay pa na makarating sa bahay. Anito sa bikabi sa kanya tinalikan siya sa labi. Sabay nilang narating ang ligaya nang maabot ang ituktok ng kaligayahan sa pagiging isa ng kanilang mga katawan. Muli siyang hinalikan nito sa labi. Inayos na ng sarili na lumabas ng restroom. Sinagot ni Luis ang tawag sa telepono. Hello Anthony, anong balita? Sir Luis, nakatakas po si Thomas ayon sa mga pulis. Doble ingat po. Nasaan po kayo ngayon? Hinahanap po kayo ng security team. Nawala daw po kayo sa park. Bigla siyang napalinga sa paligid. Posibleng nasa tabi-tabi lang si Thomas. Hindi siya makakapayag na masaktan nito si Kimberly. Agad tinawagan ni Luis ang isa sa miyembro ng security team nito upang magpasundo. Napansin niyang naging balisa ang asawa na may kausap sa telepono. Panay din ang linga nito sa paligid. Hindi ito tumitigil sa pag-chat. Tulala naman siya dahil sa nangyayari sa kanila. Bakit ba siya kagad pumayag na may mangyari sa kanila? Walang pagsisisi ngunit nahiya siya kay Luis. May problema ba? Bakit parang balisa ka? Tanong niya nang wala pa rin tong kibo. Wala naman, huwag kang mag-alala. Kinuha nitong kanyang kamay at dinala sa labi. Nakarating na sila sa mansyon at napansin niyang naging doble ang bilang ng security guard nila. May banta ba ng panganib sa buhay ni Luis? Kung sa bagay bilyonaryo to at kagabi lang may balita sa telebisyon tungkol sa kidnapping ng isang negosyante. Natural lamang na manggamba ito. Agad siyang pumasok sa kwarto upang maligot na makargang anak kapag nagising na to. Isasara na niya pinto na pinigil to ni Luis. Kimberly, gusto kong sabihin sa'yo na mag-ingat ka at huwag lalabas ng mansyon na hindi nagsasabi sa akin. Okay, Anthony, ang head ng security team. Hindi ka dapat magtiwala sa kahit na sino. Kumunot ang noo niya. Bakit? May kaaway bang pamilya mo o may natanggap ka bang death threat? Wala naman, mas mainam lang na mag-iingat at maraming masamang tao sa panahon ngayon. Tumango siya. Okay, sige, maliligo lang ako. Sabay na tayo. Nalaki ang mata niya nang tuluyang pumasok ang lalaki sa loob at nagalis ng damit. Mauna ka lang maligo. Akmang lalabas siya ngunit kagad na inawat siya ni Luis. Hey, anong masama na sabay tayong maligo? Medyo hindi lang komportableng nakangiting binata sa kanya. Nakikita kitang hinahagod mo ng tingin ng katawan ko. Pwede mo kong hawakan anytime. I'm yours, Kimberly. And you're mine. Nakita niyang paghangat pagnanasa sa mga mata ng asawa. Binuksan nito ang shower.
Malamig ang tubig mula sa shower, ngunit hindi nito kayang apulahin ng init na umaalipin sa kanila. Muli nilang pinagsaluhan na walang kasing sarap na pag-iisa ng kanilang mga katawan. Muli siyang inakyat nito sa langit. Paglabas nila ng banyo, bakas ang ngiti sa kanilang mga labi. Lumabas sila upang kumain ng dinner na amoy niyang masarap na pagkain na kahain sa malaking mesa. Hinihintay na lamang silang dalawa at nagsimula ng kumain ng pamilya Moya. Nagsali ng wine si Luis at tinasang kanilang mga baso at nag-cheers para sa kanyang pagbabalik sa mansyon. Natutuwa siyang tanggap siya ng mga ito kahit siya'y galing sa hirap. Masaya silang nagkakwentuhan nang biglang nagsikip ang dibdib Mommy Claudia at bigla itong bumagsak sa sahig. Agad silang tumawag ng ambulansya. Umabot pa ito sa ospital, ngunit dinaklara na itong walang buhay. Ilang beses na ospital ang ina, ngunit unang beses lamang itong inatake. Wala itong record ng sakit sa puso ayon kay Luis. Nagluksa ang buong pamilya at ang lahat ng empleyado ng Unicorn Marketing Agency. Sa pagkawala ni Mommy Claudia, inalala na lahat ng kabutihan nito nung nabubuhay pa. Tinabihan niya si Luis na nakaupo sa tabing kabaon ng ina. Hindi ito umaalis. Luis, kumain ka na muna, aniya tinagod ng likod ng asawa. Mauna ka nang kumain, hindi pa ako nagugutom. Hindi niya alam kung ano sasabihin upang gumana ang kalooban ng binata. Alam niyang hindi madaling tanggapin ang mawala ng isang ina na natili lamang siya sa tabi nito. Kimberly, nagsisisi ako na hindi ako nakabawi sa panahon na wala sa amin nang nawalay ako sa mommy ko. Nang 20 taon, sana naglaan ako ng mas maraming oras sa kanya. Sana hindi ko masyado inubos ang oras sa trabaho. Sana araw-araw ko siyang kinakausap. Sobrang pagsisisi ko. Hindi ako naging mabuting anak. Humagulhol na si Luis. Niyakap niya ito ng mahigpit. At pati siya'y naiyak na din. Maraming nakiramay at nakapaglibing kay Mommy Belinda. Ilang araw matapos ang libing. Malungkot pa din ang mansyon. Nakatulala palagi sina Lola Marta at Luis. Hinayaan na muna niyang damahin itong pait ng pagkawala ng ina. Naawa siya sa paghikbi nito tuwing gabi, ngunit wala siyang magawa kundi ang yakapin to. Nilapitan siya ni Lola Marta sa nursery room. Habang inaalagaan sa baby Jacob, Kimberly, maaari ka bang makausap? Tumango siya't niyaya sa mahabang sofang matanda. Hindi pa nakaka-recover si Luis sa nangyari sa mommy niya. Kailangan ko ng tulong mo para sa maging kinatawan niya ng board meeting. Po, naku Lola Marta, sa tingin ko po hindi ko po kaya. Ginawa mo ito dati nung hindi pa nawawalang alaala mo at isa pa nagtitiwala ko sa kakayahan mo. May ilang shareholders na gustong patalsikin si Luis sa pwesto. Hindi ko alam kung sinong kalaban, but we'll find out. Sige po Lola Marta, sasamahan ko po kayo. Kinabukasan nagpunta silang dalawa ni Lola Marta sa Unicorn. May ilang manggagawa sa labas ng gwelga. Nahintakutan siya ng kuyugin ng mga tao. Sa kanilang sasakyan, mabuti na lang madami silang kasamang bodyguards na umawat upang makapasok sila sa loob ng building. Dumating na sila sa loob ng conference room. Anong ginagawa mo dito, Emilio? Bungad ni Lola Marta sa asawa ni Mommy Claudia. Well, patay na si Claudia at walang masama ko ako maging kinatawan niya. Ayon sa kanyang last will. Sinunod ko lamang ang habilin ng yumao kong asawa. Hindi yan ang nakasulat sa last will ng anak ko. Huwag kang sinungaling Marcelo. Baka hindi latest ang huling nabasa mo. She made some changes lalo na makita niyang kakayahan kong mamalakad ng kumpanya Marcelo. Sa korte tayong mag-usap tungkol dyan. Let's proceed with our agenda. Nagsimula ng meeting. Kumikirot ang ulo niya sa balitaktakan ng mga tao sa loob ng kwarto. Matindi ang tensyon lalo sa pagitan ni Don Marcelo at Lola Marta. Pinakita sa kanya ni Lola Marta ang kanyang dating opisina. Kimberly, kung gusto mo bumalik ay mas mainam para may katuwang si Luis sa pagpapalago ng kumpanya. Maikli na lamang ang buhay ko at gusto ko na ding iwan ang position ko. Lola Marta, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mahaba pa pong buhay niyo. Kimberly, gusto ko na magpahinga at tumambay na lamang sa garden o lumibot sa buong mundo. Bago ako kunin ni Lord, magre-retire ako ng payapa kung tutulong ka kay Luis. Pipilitin ko pong tulungan si Luis. Iniwan siya ni Lola Marta dahil may tumawag dito sa telepono. Naupo siya sa upuan sa malaking table. May 2 empleyadong lumapit sa kanya na pawang excited. Miss Kimberly, kamusta na po kayo? Anang babae. Kimberly, OMG, bumalik ka na, sabi naman ng isang lalaki. Ngumiti siya ng maluwag ngunit hindi niya kilalang dalawa. Pasensya na kayo, may ilang bahagi ng memorya ko hindi pa bumabalik. Kaya hindi ko kayo kilala. Nagkatinginan ng dalawa. Ako si Aliyah, ang iyong secretary, at si Joshua. Ampun ng mga moya. Huwag kang papalinlang sa kagapuhan niyan dahil lalaki din ang hanap niyan. Huy, ang pangit naman ng pakilala mo sa akin, bruha ka. Natawa siya sa mga to. Well, huwag kang mag-alala kung babalik ka na dito. Sa Unicorn Marketing, ipapakilala namin sa iyo lahat ng empleyado dito. Dahil kami ng numero 1 marites, sabi ni Joshua at nag-appear pang 2. May dumalaw sa kulungan kay Bing. Nagtataka siya dahil kakapunta lang naman ng nanay at kapatid niya. Hindi niya kilalang lalaking nakaupo sa mesa. Mahabang buhok nito at may balbas at bigote. Nakasuot pa ng sombrero. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi mo ko kilala pero ikaw kilala kita at alam kong gusto mong makalaya. Nakuha ng lalaki ang buong atensyon niya. Anong kailangan mo sa akin? Padala ka ba ni Fabian?
Hindi ko kilala ang Fabian na sinasabi mo, pero isang layunin nating parehas. Nagsalubong ang kilay niya. Anong ibig mo sabihin? Gusto nating parehong magkahiwalay sina Luis at Kimberly. Sa'yo si Luis at akin si Kimberly. At tutulungan kitang makalabas kung makikipagtulungan ka sa akin. Tumango siya ng sunod-sunod. Sige, anong plano? Handa siyang gawin ng lahat upang makalabas at makabalik sa buhay ni Luis. Hindi siya babalik sa putik, muling tumubong kanyang mga sungay. Nakakaamoy siya ng tagumpay. Sino kayong lalaking gustong makipagtulungan kay Bing? Paano nila muling masisirang pagsasama ni Luis at Kimberly? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.